ang gapitong gaminutong gamilagro sa Naya. Paralisado ang Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa gitna nag-umpukang mataw sa kasaksagan ang teg-init. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang biglang nawala na parang bula sa tabi ang kanyang nga magulang na humahagulgol. Sa islang bansang ito, posible nga bang matakpuan ang nawawalang bata? Ang nga mata nga dayuhang turista na puno ing pagdududa ay nakatutok sa buong paliparan. Ngunit sa sandaling susuko na ang lahat, isang ganap na kakaibang landas ang tinahak ng pamunuan ng Naya. At sa loob lamang ng 7 minuto, isang di kapani-paniwalang eksena ang tumambat sa kanilang nga mata. Sa loob ang 7 minutong iyon ang himala. Ano nga ba ang ipinamalas ang Pilipinas? Hinding-hindi ko malilimutan habang buhay ang nakakakilabot na sandaling iyon sa NAIA. Hapon ang isang weekend sa teg-init, pagtapak ko pa lang sa departure area ng Naya Terminal 3, napabuntong hininga na ako. Ang pahila ang maleta sa gitna ang mataong parang alon sa dagat, ang ingay ng wikang Filipino na nanggagaling sa lahat ng direksyon ay tila musika lamang na nakakagambala sa aking pandinig. Para sa aming mahabang biyahe patungong New York, ang Pilipinas ay isa lamang stopover para sa aming pamilya. Si Clara, ang aking asawa, ay nakatitig sa mapa habang nakatagilid ang ulo sa pagtataka. Si Miguel, ang aming 6 na taong gulang na anak, ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Tila siya kinakabahan sa gitna ang napakaraming matatangkat na tao. Maging ang daan papunta sa duty-free shop ay parang isang maze. Nagsimula akong magreklamo sa aking isipan. Napakagulo, masyadong maraming tao, komplikado ang mga sign at hirap makipag-usap sa mga staff. Bakit ba dito pa tayo na layover? Kung sa Japan lang sana, mas pamilyar at mas madali ang lahat. Noon, hindi ko pa alam kung anong himala ang ipapakita sa akin ng bansang ito. Habang paayat kami sa eskalator patungo sa duty-free zone, nagreklamo ako sa aking asawa, masyadong komplikado ang Pilipinas. Hindi pa natin alam ang wika nila. Sumang-ayon naman si Clara, nag-usap kami ng may bahid ng pakainis sa bansang ito. Pagdating sa duty-free, ganun pa rin. Habang namimili ng pabango at tsokolate, patuloy ang reklamo ko tungkol sa nga presyong mahirap intindihin at sa pira-pirasong Ingles nga staff. Nakakainis talaga. Ngunit si Miguel lang ang naiba. Kumikinang ang kanyang mamata sa harap ng isang robot exhibit. Naakit siya sa isang humanoid robot na mas matangkat pa sa kanya na sumasayaw at gumagalaw ng elegante. Nabigani siya nito. Tiningnan ko ang aking relo at minadali sila. May 50 minuto na lang tayo bago ang boarding. At sa sandaling iyon, habang nawala ang aking atensyon kahit isang saglit, si Miguel na sumusunod sa robot ay naglaho sa karamihan. Sa una, inakala kong nasa likuran ko lang siya. Ngunit kahit saan ako lumingon, hindi ko makita si Miguel na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Sinimulan kong isigaw ang pangalan niya, Miguel. Ngunit ang boses ko ay nilamon ng ingayng paliparan. Namutla si Clara habang ako ay pinagpapawisan ng malapot. Nagtatakbo ako at nagtanong sa amgataw sa paligid, ngunit karamihan ay hindi marunong mag-Ingles o umiling lang. Nagsimulang bumuhos ang kawalan ng pag-asa. Sa ganito kalaking paliparan at sa dami ng tao, paano namin mahahanap ang isang bata? Kung sa Amerika ito, tatawag agad ng pulis at makaanunsyo sa public address system. Ngunit nasa Pilipinas kami. Hindi namin alam ang wika, ni hindi namin alam kung kanino hihingi nga tulong. Sumigaw ako ng buong lakas,
may maari bang tumulong sa amin, hanapin ang namin, parang awa niyo na. Ngunit ang nga tao ay patuloy na dumadaloy na parang isang pader. Tila walang humihinto para makinig. Biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala mula sa nakaraang biyahe. Isang katulad na insidente ang nangyari sa isang airport sa Europa. Inabot 2 hanggang 3 oras bago matawagan ang pulis, maanunsyo at matakbuhan ang bata. Wala kaming ganong karaming oras. Malapit na ang boarding at ang pinakamahalaga, nag-aala ako sa kaligtasan ni Miguel. Bumulong ang aking asawa na nanginginig ang boses. Natatandaan mo ba sa biyaheng ito, kalalabas lang ni Miguel sa emergency room dahil sa hika. Paano kung atakihin siya ulit? Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Si Miguel ay isang batang hirap, huminga kapag na-stress o natatakot. Ngayon, nag-isa siya at tiyak natakot. Kung aatake ang hika niya, maaring mapahamak ang kanyang buhay. Ang kawalan ng pag-asa ay parang isang dambuhalang alon. Pakiramdam namin ay nag-isa kami sa isang dayuhang bansa. Tila wala kaming magawa sa harap ng hadlang sa wika, kakaibang kultura at komplikadong sistema. Sumigaw ulit ako, mas malakas. Kung sa Amerika ito, FBI na ang responde. Pero ano ito, Naya? Baka pang internasyonal lang ang pangalan pero hindi man lang mahanap ang isang bata, tama ba? Nagmura ako sa gali. Ang dayuhang turista sa paligid ay tumango bilang paksang-ayon. Isang mapanuyang nagsabi, malaki nga lang ang airport sa Pilipinas pero bulok naman ang sistema. Dinagdagan pa ang isa, ganyan talaga ang nga airport sa Asia, puro porma lang. Lalo akong nagalit sa mga salitang iyon. Hindi ba talaga kami makakatanggap ng tulong dito? Mahahanap pa ba namin ang anak namin? Nagsimulang humikbi si Clara. Narinig ko na kapag nawala ang bata sa ganito kalaking lugar, hindi na raw matatakbuhan. Noon din, bumalot ang tensyon sa buong terminal na parabang ang aming desperasyon ay kumalat sa lahat. At sa sandaling iyon, isang airport officer na may nameplate na Reyes ang lumapit sa amin. Sinabi niya sa isang mahinahong tinig, "Kalma lang po sir, sisimulan na namin ang operasyon gamit ang aming radio communication system." Radio communication system? Ano yan? Tanong ko. Habang pinipindot niya ang kanyang earpiece. Alpha, Bravo, Charlie, maghanda. Simulan ang Child Safety Protocol. Sa isang iglap, nagbago ang buong kapaligiran. Ang dating maingay na dagat nga tao ay biglang naging parang isang military command center. Ang nga staff sa paligid ay sabay-sabay na kumilos. Sunod-sunod ang nga teknikal na salita mula sa kanilang radyo. Natulala ako. Kanina lang, pinipintasan ko ang sistema ang bansang ito, pero ngayon, tila may mangyayaring malayong-malayo sa aking inaasahan. Ngunit may pag-alinlangan pa rin ako. Epektibo ba talaga ang ganitong kaorganisadong sistema? Lumilipas ang oras, ngunit hindi pa rin natatakbuhan si Miguel. Sunod-sunod na nagtanong si Officer Reyes. Anong kulayng damit niya? Sapatos? Gaano siya katangkat? Mayroon ba siyang natatanging marka? Nagmamatalik kaming sumagot. Dilaw na t-shirt po. Asul na rubber shoes. Medyo mas malit siya sa magkakaetat niya. Biglang may utos na lumabas sa radyo. Team Bravo ay review ang CCTV 12 hanggang 34. Ay filter ang lahat ng batang may katulad na description. Humanga ako sa kanilang profesionalismo. Hindi lang sila basta nahanap. Sistematiko at siyentipiko ang kanilang pamamaraan. Ngunit kasabay nito, lalo akong kinabahan. Tiningnan ko ang relo ko. 43 minuto na lang bago umalis ang eroplano. Halos mapaluhod ako. Kung sa bansa ko to, aabutin ang kalahating araw.
Sabi ng isang pasahero sa likod ko na lalong nagpadagdag sa aking pagkabalisa. Mahahanap ba namin si Miguel sa tamang oras? Humigbi si Clara. Paano kung atakihin siyang hika? Paano kung kailanganin niyang dalhin sa emergency room tulad eng dati? Nang marinig ko iyon, bumuhos ang pagsisisi. Hindi ko naalagaang mabuti ang anak kong may sakit. Ang imahe ni Miguel na hirap huminga habang nanginginig ang maliliit niyang balikat, ang imahe niya na may suot na oxygen mask sa ospital ay malinaw na bumalik sa aking isipan. Kung nakisa siya ngayon at mangyari iyon, baka huli na ang lahat. Tinapan ko ang aking mukha. Ang bigat ng kasalanan bilang isang ama na hindi na protektahan ang kanyang anak ay dumagan sa akin. Tumingin si Officer Reyes sa amin at sinabing may diin, huwag po kayong mag-alala. Ito ang pinakamahalagang sandali. Ang kanyang boses na puno ng kumpiyansa ay hindi sapat para pakalmahin ako. Patuloy na lumilipas ang oras, pero wala pa rin ang anak namin. Inanunsyo ni Officer Reyes ang 1812 Nation Interpretation Team at security personnel ay kasama na sa operasyon. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. 12 nasyonalidad, paano nangyari iyon? Patuloy ang ngautos sa radyo. Team Alpha, isara ang lahat ng daanan sa second floor eng duty-free zone. Team Bravo, bantayan ang nga eskalator. Team Charlie ay check ang children's play area. Sa aking pandinig, may iba't ibang wika akong naririnig sa radyo Ingles, Filipino, Japanese, Spanish parang nasa isang United Nations meeting. Ang buong paliparan ay naging isang higanteng command center. Sa ilalim nga electronic display, lumabas ang nga emergency message sa iba't ibang wika na wawalang bata. Dilaw na damit, asul na sapatos. Kung makikita, ipagbigay alam agad sa staff, hindi ako makapaniwala. Kanina lang, wala akong tiwala sa sistema ng bansang ito. Ngayon, kumikilos sila na parang nasa isang giyera. Totoo ba ito o isang palabas lang? Isang turistang Australian sa malapit ang nagtaas ang kamay. Tingin ko nakita ko ang isang batang kamukha niya. Tinakbo namin agad ang direksyong iyon. Ang puso ko ay parang lalabas sa aking dibdib. Ito na, siguradong si Miguel na ito. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit paglapit namin, ibang lahi pala ang bata. Gumuho ang unang pag-asa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay babagsak ako. Ang pag-asang nawi sa kabiguan ay sobrang sakit. Napaupo si Clara at umiyak. Muli kong naramdaman ang bigat ng katotohanan. Sumigaw ako na nanginginig ang boses. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hinampas ko ang counter sa galit. May mangyayari ba dito? Sincero ba kayo sa pahahanap? Yumuko si Officer Reyes. Paumanhin po. Ngunit ito ang pinakamahalagang sandali. Magtiwala po kayo sa aming sistema. Ang kalmado niyang tugon ay lalo kong ikinasira ang ulo. Ngunit kasabay nito, kahanga-hanga ang kanyang hindi natitinak na profesionalismo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Sir, kumikitit na po ang ating search area bawat minuto. Noon din, dumating ang report mula sa AI Image Analysis Team. Positibong nakita ang batang may dilaw na damit na may kaparehong disenyo sa pababang eskalator. 3 minuto ang nakalipas. Agad na nagbigay ng utos sa radio. Team Delta, i-search muli ang ibabang bahaging robot exhibit. Nagdasal ako sa aking isip. Miguel, anak, sana humihinga ka pa. Papunta na si Papa. Maghintay ka lang. Ang nga anunsyo sa iba't ibang wika ay malinaw na umaling-ongaw sa mga speaker, humihiling sa lahat ng pasahero na huminto at tumingin sa paligid.
Isang security guard ang nag-abot sa akin nga isang radio at sinabing bibigyan nila ako nga update. Nagulat ako sa ganoong klaseng atensyon. Narinig ko ang boses ni Officer Reyes sa radio. Medical team ihanda ang portable nebulizer kung sakaling atakihin ang hika. Nang marinig ko iyon, labis akong naantik. Hindi lang sila nahanap ng bata, iniisip din nila ang kanyang kalusugan. May isa pang radyo ang tumunog. Team Charlie, na-check na ang istasyon para sa child safety wristbands. Kumpirmadong hindi suot ang bata. Nagtaka ak child safety wristbands, may ganong sistema? Sumagot si Officer Reyes. Karamihan po ang himala ay nagsisimula sa paghahanda. Tumatak sa akin ang salitang iyon, ang numero sa electronic display ay patuloy na nagbabago. 5 minuto at 10 segundo, 5 minuto at 20 segundo. Ang oras ay tumatakbo, ngunit kakaiba, mas nangingibabo ang pag-asa kaysa sa kaba. Nagsimula kong maramdaman na ang lahat ay maayos at profesional na isinasagawa. Mahal, tingin ko iba na to, pulong ko kay Clara na mahigpit na humawak sa aking kamay. Parang mahahanap na talaga nila siya. At biglang tumunog ang radyo. Kumpirmado, may batang kamuka niya malapit sa exit 4. Kailangan ang agarang verifikasyon. Natakbuhan kami ulit, sana ito na. Sana si Miguel na namin ito. Ngunit pagdating doon, pangalawang kabiguan. Napahagulgol si Clara. Hindi na siguro natin siya mahahanap. Ako man ay durog na. Ngunit nun, napadako ang aking tingin sa isang counter na nagbebenta nga laruang kalabaw sa dikalayuan. At may nakita akong sign para sa isang children's play area. Agad na nagradyo si Officer Reyes. Team Delta, I check ang area malapit. Sa kalabaw toy booth, I rewind ang CCTV footage. Mabilis na sumagot ang AI team. Nakunan ang isang batang may dilaw na damit at asul na sapatos nakahawak sa dibdib, hirap huminga. Posibleng inaatake ang hika. Sa sandaling iyon, nanginig ang buong katawan ko. Siguradong si Miguel na namin ito. Ang paghawak sa dibdib at hirap na pahinga ang gaunang senyales ng atake ng hika ni Miguel. Nagmamakawa ako. Parang awa niyo na, tulungan niyo ang anak ko, baka nasa panganib siya, sumagot si Officer Reyes nang may buong kumpiyansa. Kumpirmado na po, ang aming child welfare officer, si Ms. Liza, ay papalapit na sa lugar, mangyaring mahintay po ang tawag. Ang boses niya ay puno ang katiyakan, hindi na ito paghahanap. Ito ay isang rescue operation na. Hinawakan ko ng mahigpit ang radyo. Sa wakas, makikita na namin ang anak namin. Ang pag-asa at takot na baka isa na namang maling akala ay nahalo sa aking isipan. Nanginginig si Clara sa aking tabi. Pareho kaming nagpipigil NG Haininga nakatutok sa radyo. Narinig namin ang boses ni Officer Liza, target sighted. Kumpirmadong siya ang hinahanap, papalapit na ako. Sa isang maliit na monitor sa dikalayuan, nakita namin si Miguel. Anak nga namin. Nanginginig ang maliliit niyang balikat dahil sa hirap eng pahinga. Humihigpi siya sa takot. Lumuhod si Officer Liza sa harap ni Miguel at isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sinimulan niyang kantahin ang isang tradisyonal na oyayi lulabi na Pilipino, ang saugoy ang duyan, sa isang malambing na tinig na sinundan ang salitang nagpapakalma sa Ingles. Nakita naming unti-unting kumakalma si Miguel. Naglabas si Miss Liza ang isang laruang kalabaw mula sa kanyang bulsa at ipinakita kay Miguel. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang masayang kalabaw. Kumikilos pa para makuha ang atensyon ng bata. Ito ay isang napakadelikado at profesional na pamamaraan. Hindi niya lang basta kinuha ang bata.
Inisip niya ang kalagayan eng isip nito. Nagsimula akong maluha. Hindi ko akalaing makakakita akong ganito kadetalyadong pag-aalaga. Dahan-dahang nag-relax ang nga balikat ni Miguel. Tumigil ang kanyang pag-iyak at nagsimula siyang maging interesado sa kwento ni Musliza. Ang electronic display ay nagpakita ine oras, 7 minuto at 2 segundo. Sa loob lamang ng 7 minuto, nangyari ang lahat ng ito. Sumunod kami sa gabay ni Musliza papunta kung nasaan si Miguel. Ang puso ko ay kumakabo na parang sasabog, ngunit ngayon hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa pag-asa. Nang makarating kami sa harap ni Miguel, hindi na siya umiiyak. Yakap-yakap niya ang laruang kalabaw at tahimik na nakaupo sa tabi ni Musliza. Isang di kapani-paniwalang tanawin. Teddy, tumalon si Miguel sa aking nga braso. Naramdaman ko ang kanyang maliit na boses at ang init ng kanyang katawan. Pinilit kong pigilan ang aking mga luha, ngunit hindi ko napigilan ang humagulgol habang niyayakap siya ng mahigpit. Yumuko ako kay Officer Reyes. Nagsalita ako ang masama sa inyo, pinagdudahan ko ang kakayahan ninyo, taos puso akong humihingi ang tawad. Ngumiti ng malugot si Officer Reyes. Ginoo, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng inyong anak. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Naintindihan namin ang puso ng isang magulang. Sinuri ni Musliza ang kondisyon ni Miguel. Bumalik na po sa normal ang kanyang pahinga, pero nahanda kami ng nebulizer para sa emergency. Sinabi ko na nanginginig ang boses. Sa loob ng 20 taon kong paglalakbay, hindi pa ako nakakitang ganitong klas ang pagtugon. Ang Pilipinas ay parang nabubuhay sa hinaharap. Ngumiti ng may kababaang loob si Officer Reyes. Araw-araw po kaming naghahanda para sa mga ganitong pagkakataon. Dahil ang isang bata ay katumbas ng buong mundo. Bumulong si Miguel sa akin. Daddy, gusto ko na ang Pilipinas. Ang bait ni Kuya Kalabaw. Tila naramdaman din ang bata ang init ang bansang ito. Ang nga taong nakasaksi sa aming muling pagkikita ay pumalakpak. Ang nga dayuhang turista na kanina inanunuya ay may mamukha na ngayong puno ing pahanga. Dumating ang nga mamamahayak. Sinabi ko sa kanila na ang nasaksihan ko ngayon ay ang perpektong kombinasyon ng isang mahusay na sistema at ng isang mainit na puso. Ito ang tunay na muka ng isang sibilisadong lipunan. Nagsimulang lumabas ang nga headline sa mga electronic display. Ang pinakaligtas na airport sa mundo, Naya, ang 7 minutong milagro para sa isang bata. Sistemang pumukaw sa atensyon ng mundo. Muli akong yumuko at nagpasalamat kina Officer Reyes at Miss Liza. Ang ginawa niyo ngayon ay hindi kapani-paniwala. Isang halimbawa na dapat tularan ang buong mundo. Bago kami sumakay sa eroplano, ipinangako ko sa sarili kong ibabahagi ko sa mundo ang kamanghamanghang kwentong ito. Habang naglalakad kami patungo sa boarding gate, nagbago ang lahat. Ang ingay na dati nakakairita ay tila isang masiglang musika na ngayon. Ang nga ilaw nga tindahan na dati ikinainisan ko ay tila nagbibigay ng init at paanyaya. Nagbago ang tingin ko sa mga tao. Nakita ko ang palakaibigang, ngiti nga staff, ang nga pamilyang Pilipino na magiliw na nagpapaalam sa isa't isa. Hawak-hawak ni Miguel ang kamay ni Clara, habang sa kabilang kamay ay mahigpit niyang yakap ang laruang kalabaw. Wala nang bakas ing takot sa kanyang nga mata. Nakamali ako, Clara, sabi ko sa aking asawa. Hinuhusgahan ko ang bansang ito base lang sa panlabas na anyo. Tumango si Clara. Ako rin. Mayroon pa palang higit pa rito kaysa sa inaakala natin. Samantala, ang video na kinunan ang isang turistang Hapon ay mabilis na kumalat online.
ang nga hashtag na 7 minute miracle in AIA at Amazing Philippines ay nagtrending sa buong mundo. Bumuhos ang nga komento. Totoo ba to? 7 minuto, hindi ka paniwala. Ang profesionalismo, ang teknolohiya at mga tao ay nagtutulungan ng walang kapintasan. Ang galing ni officer na kumalma sa bata. Alam niya kung paano hawakan ang nga bata. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Ang isang bansang nagpapahalaga sa kaligtasan ng bata ay tiyak na isang mabuting bansa. Pagdating namin sa gate, isang ground staff ang gumiti sa amin. Tumingin siya kay Miguel at inabutan itong isang maliit na supot. Para sa aming munting manlalakbay, sabi niya sa Ingles na may kaibig-ibig na puntong Pilipino. Sa loop ay may ilang kakanin at isang maliit na keychain na hugis jeepney. Maliit na bagay lang, ngunit para sa amin, ito ang huling patunay ang kanilang pagmamalasakit. Habang papaakyat ang eroplano, tiningnan ko ang nga ilaw ng Maynila. Alam kong binago ng biyaheng ito ang aking pananaw magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang daanan. Ito ay isang lugar na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Natutunan ko na ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang pusong nga taong nagpapatakbo nito. At dito sa Pilipinas nakita ko ang perpektong pagsasama ng dalawa. Ang 70 minutong milagro sa Naya ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng isang nawawalang bata. Ito ay tungkol sa pagtuklas sa dakilang puso ng isang bansa na nakatago sa gitna ng kaguluhan, isang pusong nagbigay sa aming pamilya ng isang alaalang hinding-hindi malilimutan.